Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragan. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 23. The meaning of the rainbow, then and now, Noah. Atin na lang kay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse pa yung araw ay galing sa Genesis chapter 9, verse 12 to 17. Sabi po ay, And God said, This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So God said to Noah, This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. Matapos ang matinding pagbaha ng panahon ni Noah, ang paghuhukom, ang pagkawasak at ang panibagong simula, nagbigay ang Diyos ng isang makapangyarihang simbolo, ang paghari. Para sa iba, simpleng ganda lang ito sa langit. Pero sa Biblia, ang paghari ay may malalim na kahulugan noon at hanggang ngayon. First teaching is, rainbow is a sign of God's promise to preserve. Ang unang kahulugan ng paghari ay pangako ng preservation. Sinabi lang Diyos kay Noah na hindi na niya muling lilipunin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ibig sabihin, kahit nagkasala ang tao, pinili pa rin ng Diyos na ingatan at panatilihin ang kanyang nilikha. Second, rainbow is an assurance of redemption in Christ. Ang paghari ay hindi lang tungkol sa nakaraan, ito rin ay patungkol kay Kristo. Kung ang baha ay simbolo ng paghuhukom, si Jesus naman ang naging daan ng kaligtasan. Kung sa panahon ni Noah ay ito ang naging paraan ng pagliligtas, sa atin ngayon ay ang krus ni Kristo. Ang paghari ay parang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Isang paalala ng Diyos ay gumagawa ng paraan para maibalik ang relasyon niya sa tao. At ang last teaching, rainbow is a reminder of God's faithfulness. Ang pinaka-importanting mensahe ng paghari ay ito. Tapat ang Diyos, hindi siya nakakalimot ng pangako, hindi siya pabago-bago. Ang mga salita niya ay nananatili, kahit lumipas ang libu-libong taon. Ang mundo ay nagbabago, ang tao ay nagbabago, pero ang Diyos hindi. Kung tinupad niya ang kanyang pangako kay Noah, tutuparin din niya ang kanyang pangako sa atin. Kapag dumadaan tayo sa bagyo ng buhay, problema, pagsubok, sakit, pagkadismaya, minsan pakiramdam natin parang walang katapusan ng ulan. Pero tandaan natin, pagkatapos ng bagyo, may bahaghari. At ang bahaghari ay paalala na hindi tayo iniwan ng Diyos. Yun lamang po.